Ang Chapter 262 ng Jujutsu Kaisen ay naglabas ng colored page na nagpapakita sa mga pinakasikat na karakter ng kwento. Ito ay sila Yuta Okkotsu na sumanib sa katawan ni Satoru Gojo at si Ryomin Sukuna na ginagamit na ang tunay niyang anyo. Sila ang itinampok sa bagong colored page sapagkat sa kabanatang ito mag-uumpisa na ang kanilang muling pagtutuos. Binubuo lamang ng 7 pahina ang Chapter 262 sapagkat may sakit ngayon o hindi maganda ang pakiramdam ng mangaka ng Jujutsu Kaisen na si Gege Akutami. Ito din ang dahilan kaya kailangan pa nating maghintay ng 3 linggo para sa susunod na kabanata. Kaya sulitin nyo na ang chapter na ito sapagkat kahit maikli lamang, napupuno naman ng aksyon at tensyon ang Chapter 262 ng Jujutsu Kaisen. Nagsimula ang kabanata sa pagbukas ni Yuta at ni Sukuna ng kanilang mga Domin expansion. Kapareho na ng Hansei ng Unlimited Void, ang Hansei na ginagamit ni Sukuna para sa kanyang Malevolent Shrine. Binago niya ito matapos maputol ang kanyang mga kamay, at ang tanging natira na lamang para magamit ay isa sa kanyang mga kanang kamay. Nagtagumpay ang dalawang magaling na sorcerer sa paggamit ng kanilang Domin expansion. Ngunit, ang barrier na nalikha nila ay sobrang liit lamang at kasing laki ng bola ng basketball. Kung merong kakayahan ng mga sorcerers na ibahin ang lokasyon ng kanilang Domin expansion, nagagawa din nilang baguhin ang sukat ng barrier nito. Hindi importante kung gaano kalaki ang mga taong nasa loob ng Domin expansion sapagkat ang lawak ng espasyong ginagalawan nila sa loob ay iba sa kapaligiran ng nasa labas. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit nagkakasya ang loob ng bulkan, napakalawak na sementeryo at isang buong isla sa barrier ng Domin expansion. Ipinaliwanag ng kabanata na ang ginawa ni Yuta na pagpapaliit sa kanyang barrier ay ginaya niya mula kay Gojo. Ginamit ito ng sorcerer noon upang maging matibay ang barrier ng kanyang Unlimited Void. Para sa mga hindi pa naiintindihan ng konsepto ng Domin expansion, pagpapalagay natin na ang barrier ay isang lobo na unti-unting nagkakaroon ng hangin. Kapag maliit ito, mas matibay ang lobo. Ngunit habang napupuno ito ng hangin at lumalaki, lalong lumalaki din ang tsansa na pumutok ito dahil sa pagnipis ng estruktura ng lobo. Ito ang parehong prinsipyong sinusunod ng pagpapalit ni Yuta sa kanyang Domin expansion. Ipinaliwanag din ng kabanata na dahil sa pagbago ni Yuta ng sukat ng Unlimited Void, naging mas matibay ito para makayanan ang pagkawasak na dulot ng Malevolent Shrine sa labas ng barrier sa loob ng 3 minuto. Kung inyong maaalala, ang mga Domin expansion na merong enclosed barrier ay imposibleng matakasan mula sa loob. Pero bilang kabayaran sa kondisyong ito, mas marupok ang labas na parte ng mga enclosed barrier type Domin expansion, kaya posible na mawasak ito ng ibang tao mula sa labas upang makapasok sa loob. Ang pagkakaroon ng enclosed type barrier ng Unlimited Void ay kayang-kayang wasakin ng Malevolent Shrine, sapagkat ang Domin expansion ni Sukuna ay open barrier type o mga Domin expansion na walang pader o harang. Ipinakita ng kabanata na ang incomplete Malevolent Shrine ni Sukuna ay lumabas noong ginamit niya ang kanyang Domin expansion. Kaya, imbes na isang altar o dambana ang makikita, masisilayan natin ang isang nilalang na mukhang cursed spirit. Ang incomplete Malevolent Shrine ni Sukuna ay nabuo dahil sa paggamit ng King of Curses sa parte ng kanyang utak na hindi napinsala ng Unlimited Void ni Gojo. At pagbago niya ng Hansei ng Domin expansion matapos maputol ang kanyang mga kaliwang kamay. Desidido si Yuta na tapusin ang laban gamit ang Unlimited Void. Ayon sa binata, naging mas magaling siya sa paggamit ng barrier techniques matapos ang kanilang Soul Switch training ni Satoru Gojo. Bukod dito, madami na ding tinamang pinsala si Sukuna mula sa anti-Sukuna squad kaya naniniwala ang binata na mapapanatili niya ang kanyang Domin expansion sa loob ng 3 minuto. Katulad ng ginawa ng kanyang guro. Tumama ang teorya natin na ginamit nga nila Gojo at Yuta ang curse technique ni Wiwi upang magpalit ng katawan at masanay si Yuta sa paggamit ng Limitless ni Satoru Gojo. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na kahit nagawa ni Yuta na mapatibay ang Unlimited Void sa pagbago ng sukat nito, hindi naman nagpatalo si Sukuna sapagkat pinaliit din ng King of Curses ang area of effect ng kanyang Malevolent Shrine. Nagresulta para mawala ang 99-second limitation na meron nito. Matatandaan na sa tulong ng iba't ibang kondisyon, Binding Vow at Black Rush na ipinatama niya kay Laru, maayos na napalabas ni Sukuna ang kanyang Domin expansion habang hindi binabago ang lawak na naaabot ng epekto nito at ang lakas na kayang idulot ng Malevolent Shrine. Pero bilang kapalit, mapapanatili lamang ni Sukuna ang kanyang Domin expansion sa loob ng 79 na segundo. Sinabi ni Yuta sa kanyang isipan na sa loob ng 3 minuto, magdudulot siya ng malaking pinsala kay Sukuna
na magiging dahilan para imposible nang magamit ng King of Curses ang kanyang malevolent shrine. Halos ganito din ang nasa isip ni Sukuna. Sinabi ng King of Curses sa kanyang isipan na bago matapos ang 3 minuto, wawasakin niya ang barrier ng Unlimited Void at papalawakin niya ang sakop ng kanyang Domain Expansion upang paslangin ang lahat ng mga sorcerers na kumakalaban sa kanya. Kung inyong maaalala, kapag nagkakaroon ng clash ang dalawang Domain Expansion, hindi gumagana ang sure hit effect na nakapoloob sa barrier. Ibig sabihin, hindi magkakahiwa-hiwa ang katawan ni Yuta dahil sa Malevolent Shrine, at hindi naman mahihinto ang utak ni Sukuna dahil sa Unlimited Void. Ang tanging sure hit effect lamang nagagana sa Domain Clash ay ang Domain Expansion na mananalo at matitira. Ginamit ni Yuta ang blue upang higupin at palapitin sa kanya si Sukuna. Mukhang nahulaan na ito ng King of Curses sapagkat kusa na itong nagtungo sa harapan ni Yuta. Sinubukan ng binatang sorcerer na suntukin ang kalaban, pero mabilis si Sukuna dahil ginamit niya ang dalawa niyang naputol na braso upang ipitin ang kamao ni Yuta, at pagkatapos ay sinundan niya ito ng isang suntok sa pagmumukha. Tinamaan si Yuta, isang pangyayaring labis niyang ikinagulat sapagkat ginagamit niya rin ang Infinity ng Limitless. Ang Infinity ay nagbibigay ng proteksyon sa katawan ni Gojo mula sa maraming mga pag-atake, kagaya ng suntok, sandata ng kalaban at curse techniques ng ibang cursed user. Kaya, ang tamaan ng suntok habang gamit ang Infinity ay nakakagulat naman talaga. Tinanong ni Yuta ang kanyang sarili kung paano nagawa ng kamao ni Sukuna na malagpasan ng Infinity. Maaari lamang mangyari ito kung gumagamit ang King of Curses ng Domain Amplification. Kaya, natanong din ng binata sa kanyang isipan kung marunong ba talagang gumamit si Sukuna ng Domain Amplification kasabay ng Malevolent Shrine. Ngumiti si Sukuna sapagkat parang nabasa niya ang pagkagulat sa mukha ni Yuta. Sinabi ng King of Curses na hindi kayang pumasok ng mga uwak na Meimei sa loob ng Domain Expansion. Nagresulta para hindi nila makita at malaman na kaya niyang gawin ang kanyang ginawa. Kung inyong maaalala, sa chapter 227 ng Jujutsu Kaisen, nagawa ni Gojo na patibayan ng kanyang Domain Expansion upang hindi agad ito mawasak ni Sukuna. Dahil dito, hindi nakita ng kanyang mga estudyante kagaya ni Yuta ang pagsuntok ng King of Curses kay Gojo ng ilang beses habang ginagamit ang Malevolent Shrine at Domain Amplification. Ang kakayahang ito ni Sukuna ang maaaring maglagay kay Yuta sa panganib at magpahinto sa kanyang Unlimited Void bago matapos ang 3 minuto. Lumipat ang kabanata sa eksena kung saan makikita natin ng cursed spirit na si Rika. Humahagulgol at lumuluha habang yakap ang walang buhay na katawan ng kanyang minamahal na si Yuta. Kapansin-pansin na ginagamit ni Rika ang kanyang buong anyo. Isa ito sa kondisyon upang magamit ni Yuta ang kanyang mga nakopyang abilidad, kagaya ng body hopping technique na nagaya niya mula kay Kenjaku. Bukod dito, kapansin-pansin din na hindi masyadong ipinakita ang kaliwang kamay habang ang singsing ni Yuta ay nananatili pa rin sa kanyang kanang kamay. Maaaring nagsasabi ito sa atin na hindi idinugtong nila Shoko ang braso ni Yuta sa kanyang katawan. At higit sa lahat, nakakakuha din ng pansin ang pagkabuo ng katawan ni Yuta at ang pananatiling maayos ng ulo nito kahit nilipat na niya ang kanyang utak patungo sa katawan ni Gojo. Maaaring may kakayahan ng body hopping technique na maglipat ng utak nang hindi binubuksan ng ulo ni Yuta, o di kaya naman ay inayos muli ni Shoko ang katawan ng binatang sorcerer sapagkat inaasahan nilang magbabalik ito sa orihinal niyang katawan matapos ang 5 minutong limitasyon ng copy ability. Kung ako ang tatanungin, lubang nakakapagtaka ang parting ito ng kabanata sapagkat bakit yayakapin pa rin ni Rika ang katawan ni Yuta gayong alam ng cursed spirit na ang kanyang minamahal ay lumipat lamang ng katawan. Nangyari ba ito sapagkat hindi naiintindihan ni Rika ang mga kaganapan dahil ang kanyang isipan ay gumagamit ng utak ng isang bata? Sa tingin ko hindi. Merong ginawa sila Yuta, Rika at Shoko bukod sa paglipat ng utak ng binata patungo sa katawan ni Gojo. Malaki ang posibilidad na imbes na paglipat ng utak, ang body hopping technique ay nagpapahintulot lamang sa kaluluwa ng isang sorcerer na sumanib sa mismong utak ng isang bangkay. Ibig sabihin, hindi ito katulad ng brain transplant kung saan magpapalitan sila ng utak. Maaaring ang utak ni Yuta ay nasa katawan niya pa rin at ang utak ni Gojo ay hindi inalis sa katawan nito. Ngunit, kinokontrol ng kaluluwa ni Yuta gamit ang body hopping technique. Ito ang dahilan kung bakit nakayakap si Rika sa katawan ni Yuta. Pinapagaling niya ang katawan ng sorcerer mula sa kahit na anong pinsala at tinihintay itong magbalik matapos ng 5 minuto. Kapag nagtagumpay ang kaluluwa ni Yuta na makabalik sa kanyang orihinal na katawan, may iiwan ang katawan ni Gojo at muli itong mabubuhay gamit ang sarili niyang kaluluwa sapagkat
Ang tanging dahilan lamang kaya namatay ang sorcerer ay dulot ng paghiwa ng world cutting slash sa katawan nito. Sinubukan nila Shoko na pagalingin si Gojo, subalit dahil hindi ganun ka-epektibo ang reverse cursed energy para manggamot ng ibang sorcerer, ginising nila ang katawan ni Gojo gamit ang body hopping technique ni Yuta at ginamit ang sarili nitong reverse cursed energy upang tuluyang isaayos ang katawan ni Gojo. Katulad ito ng pagbuhay ni Kenjaku sa katawan ng mga bangkay na pinaglilipatan niya at ang pagbuo muli ni Sukuna sa katawan ni Yuji kahit ilang oras ng patay ang binata. Sa tingin ko, ang kaluluwa ni Gojo ay nasa kanyang katawan pa rin. Katulad ito ng pananatili ng kaluluwa ni Geto sa kanyang katawan kahit na siniba na siya ni Kenjaku. Hinihintay lamang ni Gojo na matapos ang kontrol ni Yuta at pagkatapos nito ay siya na ulit ang kakalaban kay Sukuna. Samantalang si Yuta ay babalik sa orihinal niyang katawan na naghihintay sa kanya. Alam kong masyadong komplikado ang pangyayaring ito at parang mahirap paniwalaan na mabubuhay si Yuta at Gojo sa kanilang mga katawan. Pero sa takbo ngayon ng kwento, kung saan nangyayari na ang mga kaganapang walang nag-aakala, dapat na nating asahan na mga susunod na kabanata ay mas nakakagulat pa o talagang mahirap mahulaan. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa mga susunod na kabanata ng Jujutsu Kaisen? Mabubuhay pa nga ba si Gojo? Makababalik pa nga ba si Yuta sa kanyang katawan? O pareho na silang mamamatay sa kwento? Gusto kong marinig ang inyong opinyon para mapag-usapan natin yan habang hinihintay ang susunod na kabanata ng Jujutsu Kaisen. Shoutout muna kanila Travis Org, Joan Galsim, Steve Armstrong, pati na rin kanila gitaristang lasing, Sean Austria, Kelly Marilao. Ito po ang aking full chapter review sa chapter 262 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!